Tahimik ngunit matinding labanan ang nagaganap araw-araw, hindi sa labas, kundi sa loob ng iyong isipan. Marami ang natatalo bago pa man nila mapagtanto na sila pala ay nakikipaglaban. Dinadala ng emosyon, kinokontrol ng opinyon ng iba at natitinag ng kahit maliit na problema. Ngunit may ilan na tila may kakaibang kapangyarihan. Ang mga matatag, hindi lang nila nalalagpasan ng pagsubok, lumalakas pa sila dahil dito. Parang kayang hubugin ng kanilang isipan ang takbo ng kanilang buhay. Ano ang sikreto nila? Hindi swerte, hindi talento. Ang sagot ay nasa pagbabago ng kanilang mindset. At iyon ang ibabahagi ko sa iyo ngayon. Ako ang iyong stoic buddy at ituturo ko sa iyo kung paano mamuhay ng may matibay na kontrol. Marami ang nabubuhay sa ilusyon na hawak nila ang kanilang buhay. Ngunit sa totoo lang, sila ay alipin ng kanilang emosyon, ng kapaligiran at ng opinyon ng iba. Nagpapadala sa bugso ng damdamin, nagrereklamo, naghihintay ng permiso bago kumilos. Pero alam ng mga stoic ang isang mahalagang katotohanan. Ang kontrol ay hindi sa mga nangyayari sa paligid mo, kundi sa iyong reaksyon, sa iyong pag-iisip at sa paraan ng iyong pagdadala sa sarili. Isipin mo, si Marcus Aurelius, isang emperador, isang makapangyarihang tao. Pero alam niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa kanyang hukbo o trono, kundi sa kanyang kakayahang kontrolin ang sarili. Ang mahina, dinidiktahan ng mundo. Ang malakas, kumikilos na parang hawak niya ang lahat. Kung gusto mong mabuhay ng may tunay na kontrol, i-comment mo, hawak ko ang kontrol, ako ang nagdidikta ng aking kapalaran. Ang katotohanan ng stoic tungkol sa kontrol. May isang simpleng tuntunin ang mga stoic. Tumuon lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin at hayaan ang mga hindi mo kayang baguhin. Tulad ng sinabi ni Epictetus, may mga bagay na nasa atin at may mga bagay na wala. Ngunit ano ang madalas gawin ng tao? Ginugugol nila ang kanilang lakas at enerhiya sa pagbabago ng mga bagay na wala sa kanilang kontrol. Nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi nila kayang impluwensyahan. Ngunit narito ang sikreto ng stoic. Kung kontrolado mo ang iyong sarili, kontrolado mo ang lahat ng mahalaga. Ang iyong isip, emosyon at reaksyon, dito nakasalalay ang tunay na kapangyarihan. At kapag master mo ito, magbabago ang mundo sa paligid mo. Ang sikolohiya ng pagkontrol. Ang kontrol ay isang ilusyon. Ngunit bakit ang ilang tao ay tila hawak ang lahat? Ang sagot, dahil kumikilos sila na parang may kontrol sila. Kapag may nakita kang taong kalmado at kumpiyansa, ano ang iniisip mo? Iniisip mong alam nila ang isang bagay na hindi mo alam. Ito ang sikreto ng mga leader at makapangyarihan. Hindi sila naghihintay ng permiso. Hindi sila naghahanap ng validasyon. Kumikilos sila na parang kanila ang lahat. At dahil dito, naniniwala ang iba na sila nga ang may kontrol. Ito ang tinatawag na power of certainty. Ang taong sigurado sa sarili ay natural na sinusunod at pinaniniwalaan. Kaya kung gusto mong maging isang taong may kontrol, kumilos ka na parang kontrolado mo ang lahat at magbabago ang mundo sa paligid mo. Pagkontrol sa emosyon. Marami ang nagiging alipin ng kanilang emosyon. Nagagalit sa insulto, kinakabahan sa hinaharap, natatakot sa opinyon ng iba. Pero ang tunay na malakas, ang taong nananatiling kalmado sa gitna ng gulo. Tingnan mo sina Julius Caesar at Marcus Aurelius. Hindi sila nagpapadala sa emosyon. Hindi sila pabigla-bigla. Kalmado sila, kaya sila ang may kontrol. Paano mo ito matututunan? Magpahinga, huwag agad mag-react. Huminga ng malalim, mag-detach. Ang emosyon ay pansamantala lang. Huwag kang makulong dito. Mag-reframe, tanungin ang sarili. Magmamatter pa ba ito sa hinaharap? Gamitin ang katahimikan. Ang taong tahimik, siya ang may tunay na kapangyarihan. Magsanay tulad ng mandirigma. Bawat pagkakataon na hindi ka nag-react, lumalakas ka. Kapag master mo ang iyong emosyon, hawak mo ang iyong buhay. Paano maimpluwensyahan ang iba ng hindi sinusubukan? Napansin mo ba kung sino ang sinusunod ng karamihan? Hindi ang pinakamalakas, hindi ang pinakamatalino, kundi ang taong mukhang may kontrol. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Hindi mo kailangang magpa-impress. Ang pagiging kalmado at kumpiyansa ay sapat na. Ito ang tinatawag na authority bias. Ang taong kumpiyansa
automatikong pinaniniwalaan. Ang tahimik pero sigurado, siya ang sinusunod. Paano ito gawin? Una, kontrolin ang presensya. Maglakad ng dahan-dahan. Magsalita ng may pahinga. Pangalawa, magsalita ng kaunti. Magmasid ng marami. Ang taong tahimik ay laging mukhang may alam. Pangatlo, huwag magpakita ng kahinaan. Manatiling kalmado kahit sa gitna ng gulo. Pang-apat, kontrolin ang frame. Ikaw ang magdidikta kung paano i-interpret ang sitwasyon. Pang-lima, hayaan ng iba ang lumapit sa iyo. Ang taong may kontrol ay hindi naghahabol. Kapag naperpekto mo ito, hindi mo na kailangang magsalita para sundin ka. Ang presensya mo pa lang, sapat na. Ang sikreto ng stoic sa pagharap sa gulo. Ang gulo ay hindi maiiwasan, pero ang pagdurusa, option lang. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, huwag mong sayangin ang enerhiya mo sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Kapag may nangyaring masama, huminga ng malalim. Magtanong, ano ang pinakamatalinong hakbang na dapat kong gawin? Sanayin ang isip bago dumating ang gulo. Walang makakapagpabagabag sa akin. Ako ang kontrolado. Kapag ikaw ang may kontrol sa iyong isip, ikaw ang may kontrol sa iyong kapalaran. 7 araw na pagbabago. Para sa susunod na 7 araw, gawin mo ito at panoorin kung paano nagbabago ang mundo sa paligid mo. Unang araw, iprogram ang isip. Sa umaga, sabihin, hawak ko ang aking isip, emosyon at kapalaran. Pangalawang araw, kumilos tulad ng leader, maglakad ng dahan-dahan. Magsalita ng may pahinga. Pangatlong araw, kontrolin ang emosyon, huminga bago mag-react. Pang-apat na araw, pagmasdan ang reaksyon ng iba. Mapapansin mong iba na ang trato nila sa iyo. Pang-5 hanggang 7 araw, gumawa ng isang malakas na aksyon, araw-araw magsalita ng may kumpiyansa. Humindi ng walang paliwanag. Kaya mo bang tapusin ang 7 araw na hamon? Mag-comment ng ako ang kontrolado. Ang pagbabago ay nasa iyo. Ang lahat ng ito ay walang saysay kung hindi mo ito gagawin. Kung handa ka ng maging tunay na may kontrol, mag-comment, hawak ko ang aking realidad. Ako ang may kontrol. Kung nakatulong ito sa iyo, mag-like, mag-subscribe, i-on ang notifications para sa susunod na mga aral. Simula pa lang ito ng iyong paglalakbay. Magkita-kita tayo sa susunod.